lang tayo, Kuya Bunch. Mag-mute ka din. Nag-e-echo si, Kuya LJ. Hindi, kuya, nakamute ako. Saglit, Sino saglit. pang di nakamute? Okay, Na-echo si sige. Kuya LJ. Good afternoon, blind family. Yan. So, andito na naman tayo sa oras ng devotion natin. So, yun, para makinig ng salita ng Diyos, gabay natin sa mga panahong ito. Yun, simula na po tayo, no? Umpisahan ng opening prayer ni Nathaniel and susundan naman ang opening song ni Marlene. Hindi, okay lang yun. Tatanggapin naman yun. Kahit late ng problema niya, yung problema niya yung bibigay niya pabiyak. Hello, good afternoon po. Yun, good afternoon. Okay po. Mag-start na po tayo. Na anyayahan ang presensya ng Diyos. Panginoon, narito po kami upang unang-unay purihin ka, pasalamatan ka, Lord. Lord, patawarin mo po kami sa mga kasalanan po namin na naisip, nasalita at nagawa po. Panginoon, salamat po sa hapon na ito na muli po kami nagkatipon-tipon. Pakalinisin at puspusin mo po kami ng binabanal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, ikaw po ang patuloy na humawak at manguna sa gawain ito ngayong hapon na ito. Patuloy mo pong i-anoint ang magbibigay ng iyong mensahe at patuloy mo pong i-bless ang lahat ng mga nandito. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na naririto sa hapong ito. Lord God, patuloy po naming hinihiling na katagpuin mo po kami. Ang lahat po ng ito at ang gawaing ito ay itinataas namin sa pantamis at makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sabay lang po.
Thank you very much. Yun, napaka pinagpala ng ating oras na ito at ng hapon na ito. So, ihanda naman po natin ang ating mga sarili para makinig sa salita ng Diyos na ihahatid sa atin ni Pastor Jeric. Pastor Jeric? Hello, magandang hapon. Naririnig po ako. Yes, po. Kamusta po yung dating ko dyan sa inyo? Medyo maingay lang po kasi dito sa amin. Clear. Hindi Okay ako naman lang Kamusta po. po dyan? Malinaw naman po, Okay. malinaw po. Sige. So yan, salamat sa Panginoon muli sa mga oras na ito na pinagkatiwala po niya muli sa grupo at tayo po ay dadako sa atin pong pag-uusapan, pag-aaralan sa hapon po na ito. So ang atin pong talata na atin pong pagbubulay-bulayan ngayong hapon na ito ay mababasa po natin sa aklat ni Tito or Titus, Kabanatang 3, mga talata pong 5 hanggang 7. Sabi niya, iniligtas niya tayo hindi ayon sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghuhugas sa atin at nagbibigay ng bagong buhay. Verse 6, masaganang ibinibigay sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Sa huling talata po, talatang 7, upang sa kanyang biyayay may tuturing tayong matuwid at makamtan ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Purihin po ang salita ng Diyos sa hapon po na ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na pinagkatiwala po ninyo sa amin. Salamat sa kabutihan mo sa amin pong mga buhay. Ang panalangin nga po namin sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy niyo po kaming samahan sa amin pong pag-aaralan. Tatayaan, Lord, ng Santong Espiritu ang patuloy na magbigay po sa amin ng karunungan upang mas lalo pong maintindihan po namin ang mga salita po ninyo. Purihin ka nga po, sambahin ka. Ang lahat ng ito iniling po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago po tayong tuluyan na magsimula sa ating pong pag-aaralan po na ito, may mga ilang tanong lang po ako sa inyo. Tanungin nga po natin si Patricia. Patricia, para sa iyo, kung ikaw ay bibigyan ng isang pagkakataon na huwag mangyari sa iyo ang isang bagay sa buhay mo pagdating ng araw, ano kaya ito? Yung tumanda po kung walang naabot na pangarap at saka tumanda po ako na hindi ko kilala si God. Yan. Salamat, Patricia. Thank you po, Pa. Tanongin naman po natin si Kuya Jason. Nandiyan ba si Jason? 3:30 p.m. Default slider layout. Match. MST. Transmitted active out of list. Hello? Nasa FB Live po yata. Pa, Nasa FB Live po yata. Maka-live po Okay. siya sa Facebook. Yan. Sige, tanongin natin si Mark. Pakinggan ko yung boses ni Mark eh. Ikaw, Mark. Isang bagay na kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na huwag mangyari sa buhay mo, ano kaya yan? Yung magkaroon po ng regrets dahil hindi ko po napaglingkuran ang Diyos ng buong buhay ko. Kumbaga yung ibinigay po niyang pagkakataon na hindi ko po nagawa,
Yun po yung ayaw kong mangyari. Kaya ngayon pa lang talagang sinusulit ko po yung mga panahon na nawala sa akin sa paglilingkod po sa Diyos. Ayan. Sige, isa na lang. Isa na lang yung gusto kong tanungin, pero hindi ko alam kung sino po ang nandito sa inyo ngayong hapon. So, nandyan ba si Kuya Gerald? Ito pa. Yes po, yes po. Si Gerald? Yes, Kuya Gerald naman. Sa'yo, Kuya Gerald, kung may isang bagay na sana ay hindi mo na sa maranasan, o di kaya mangyari sa'yo pagdating ng araw, ano kaya yon? Pakiulit po ng tanong, Pastor. Yan, sa'yo Gerald, halimbawa, bibigyan ka ng opportunity or kakayahan na huwag mangyari yung isang bagay pagdating ng araw or maranasan, ano yon? Siguro po ano po. yung yun pong hindi ko po mapaglingkuran ng ating Panginoon. Yun siguro. Habang ako'y nabubuhay. Ayan. Okay. Yun po. Thank you po. Yan, sige, salamat salamat Gerald, salamat Patricia at saka Mark. So kagabi ay naitanong ko rin ito sa isang grupo at makikita po natin na iba-iba yung nais natin na huwag mangyari o di kaya ay maranasan pagdating ng araw. But may mga bagay po sa buhay natin na hindi po talaga naiiwasan na mangyari kahit ayaw man natin. At isa po dito ay ang kamatayan. So lahat po tayo mamamatay. Gusto man natin o hindi, darating at darating po ang panahon na tayo po ay mamamatay. And of course, tayo lahat ay tatanda, no? Kahit na anong pagsisikap na gawin po natin na maging bata, darating po ang panahon na lahat po tayo tatanda. At isa pa sa lagi pong tugon kapag ganito po ang tinatanong sa atin ay yung tumanda tayo na mayroong sakit. Kung maaari lang, di ba? Ayaw natin na tayo po ay magkaroon ng isang karamdaman, lalo na ng isang malubhang sakit, no? Lalong higit sa lahat yung mga sakit na hanggang ngayon wala pang lunas, na marami po sa atin na kamatayan. Ano po yung mga sakit na ito? Kagaya po ng cancer, na marami pong mga tao ang sinisikap na tuklasin kung ano ba ang gamot sa sakit ng cancer, pero hanggang ngayon masabi pa rin po natin na wala pa rin talagang gamot, no, para makaiwas o di kaya gagamot sa sakit po na ito. At marami po ang mga tao na dahil sa hindi po nagawang gamutin ang mga karamdaman po na ito ay nauwi po sa kamatayan. Sa pagdating po sa espiritual na buhay natin, mga kapatid sa Panginoon, ay mayroon din po tayo isang bagay na kung saan ito po ay bunga, no, or bunga po ng kasalanan na minanam po natin to sa atin pong mga ninuno, na dahil po sa kanilang pagsuway hindi lamang natin namana ang kasalanan, kundi namana rin po natin ang bunga, ang epekto ng kasalanan po na ito, which is ang kamatayan, no? Hindi lamang ito yung kamatayang physical, kundi ang kamatayan pong eternal. Sinasabi nga po that by nature, tayo bilang isang tao na
tayo pinanganak sa mundong ito, na tayo po ay naliligaw at mapapahamak. So yan po yung kalagayan po natin. At kapag hindi po nagamot, nabigyan ng solusyon ng ganito pong sitwasyon na mayroon po ang tao, tiyak na mauuwi din po ito sa kamatayang eternal. Ano ba ang kamatayang eternal? No? Ito po yung mararanasan ng isang tao kapag wala sang kaugnayan personal sa ating Panginoon at hindi naayos yung napahiwalay na relasyon niya sa Diyos. At kapag siya ay namatay physically sa mundong ito, tiyak na makakamtan po natin yung kamatayang eternal, na mapapahiwalay po ang ating kaluluwa. No, instead na tayo mapupunta kapiling ng Diyos, tayo po ay mapupunta, no, sa impyerno. Kaya nga nakakalungkot, no, ang kalagayan na hindi naiayos yung kanilang relasyon sa Diyos bago sila namatay sa mundo po na ito. At marami po sa atin ang nakaranas po nito, na habang sila po ay nabubuhay sa mundong ito, ay hindi po na ayos yung kanilang relasyon or nasirang relasyon sa Diyos. Kaya masasabi po natin na kinakailangan, no, it is a reminder sa bawat isa po sa atin na habang tayo nabubuhay pa sa mundong ito, ay kinakailangan po natin na maibalik yung nasirang relasyon na yon sa atin pong Panginoon. So may magagawa pa ba tayo bilang isang tao para mapangyayari po na maiayos yung nasirang relasyon na yon dahil sa kasalanan sa Diyos? At kung mayroon man pong kaparaanan, no, upang ang lahat po ng ito ay panumbalik po muli sa Panginoon, sino at paano po ang kaparaanan na yon? Dito po sa mga talata po natin kanina, ay makikita po natin dito yung proseso kung paano po ang isang tao ay muli maging matuwid sa harapan ng Diyos, maibalik muli yung kanyang relasyon sa Diyos. At kapag naging matuwid po tayo at naibalik yung relasyon na yun sa Diyos, tayo po ay makakaranas ng kaligtasan. But dito, sa mga talata po natin, dito sa Tito, Kabanatang 3, talatang 5 hanggang 7, ay makikita po natin yung tatlong proseso rito sa kung paano ay maibalik yung nasirang relasyon natin sa Diyos at mararanasan po natin yung buhay na walang hanggan. No, which is, ito yung pangarap, no, ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Nasira nga lamang ito dahil sa kasalanan po ng tao. So, ano ba yung mga proseso na sinasabi po rito? So, pakinggan po nating mabuti kung ano yung mga bagay po na ito, sapagkat marami po sa atin sa panahon po na ito na biblically, no, ay hindi ito yung kaparaanan ng Diyos na pinaniniwalaan nila upang maranasan po nila ang tunay na kaligtasan sa piling po ng Diyos. So binabanggit po sa verse 5, sabi niya, iniligtas niya tayo hindi ayon sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. So dito ay nakita po natin na ang kaligtasan po pala, upang maibalik muli yung relasyon natin sa Diyos, hindi po ito magmumula sa tao, no? Hindi po ito manggagaling sa tao. So wala pong kakayahan ng isang tao na maituring na siya ay matuwid sa harapan ng Diyos, no? Kahit na anong gawin niya na pagsusumikap na para mawala yung sumpa, no, ng kamatayan or yung kamatayan na ito, ay hindi niya ito
magagawa, no? Sapagkat ang kaligtasan po ay hindi manggagaling sa Hello. atin pong Nabasa mga na tao. sa ano ko eh, sa devotion ako ngayon. Napasin lang ako saglit. Yan. Oo. Okay. Nabili ako. Yan. So, isang bagay po na makikita po natin na ang Ah. kaligtasan, mga kapatid, sa Panginoon ay hindi po Wait lang. Patapusin manggagaling ko sa lang to. tao. No? Kaya nga sinasabi po na dito, sinasabi po na Babalik hindi na po ako. ito Nasa Blind Family makapagbibigay nasa yung Blind mabubuting Family gawa po Devotion ng tao. ako eh. Hindi po ito makapagbibigay ng pagiging matuwid sa kanya sa harapan ng, ng atin Wala. pong Panginoon. Kundi, Sige, saglit ang kaligtasan po ay magmumula ito sa Diyos. No? So, ang kaligtasan po ay magmumula sa Diyos. No? Sa pamagitan ng kanyang awa. No? Kaya nga, kapag mayroon po tayong mga naririnig, no? Mayroon po tayong mga naririnig na katuruan na ang kaligtasan ay manggagaling sa ganito, sa ganitong grupo or sa tao, tiyak na hindi po ito totoo. Dahil ang kaligtasan po ay mula sa Diyos, no? Kung hindi po pinakitaan tayo, wala pong kaligtasan, no, na mangyayari at hindi magiging available yung kaligtasan sa tao. So kaya nga tayo mga kapatid ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat dahil po sa kanyang awa, no, ang kaligtasan po ay naging available sa bawat isa sa atin. Batandaan po natin, no, na dahil sa awa po ng Panginoong Diyos, naging available ang kaligtasan, no, at hindi lahat po ay maliligtas, no, sapagkat sinasabi nga na ang kaligtasan ay personal ito na kinakailangan na gawin ng isang tao ang isang bagay na mamaya ay titingnan po natin kung ano yung kailangan gawin ng tao para sa ay maligtas, no? At isa lamang na natitiyak po natin mula sa verse po na ito na hindi po ito sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. O kahit na sabihin natin na mabait ang isang tao, tumutulong sa kanyang kapwa, no, responsable siya sa buhay, pero hindi ito yung paraan para ang isang tao ay maligtas. So ang unang proseso para maging available po sa bawat isa sa atin ang kaligtasan, ito po ay manggagaling sa Diyos, no? Siya ang unang nagpakita po nito at nagbigay sa atin ng kakayahan upang or ng kanyang awa upang maging available po ito sa atin. Sinasabi pa niya, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghuhugas sa atin at nagbibigay ng bagong buhay. So, makikita naman po natin dito na naligtas tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, no? At mapapansin po natin dito yung dalawang kakayahan na nagagawa po ng Santong Espiritu sa buhay ng isang tao. Una, na nabanggit po doon, siya ang naghuhugas sa atin at nagbibigay ng bagong buhay. So naghuhugas, anong ibig sabihin nito? So siya po ang naglilinis, no, sa atin pong mga sa atin pong mga kasalanan, no, upang tayo po ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. So kaya nga kung papansinin po natin, no, ang isang tao po na nananahan sa kanya ang Santong Espiritu ay nandoon po yung kanyang conviction, no? Conviction sa isang bagay na hindi niya dapat gawin or dapat niyang gawin, at nakatulong po ito para siya ay maging righteous, no, or di kaya siya ay maging matuwid, malinis, no, sa mga actions na ginagawa niya sa harapan ng tao at lalong higit sa lahat sa harapan ng Diyos. In Galatians, no, chapter 5 verses 22 hanggang 23, doon makikita po natin ang mga bunga, no, ng Espiritu Santo. Kapag ang Espiritu Santo po ay napuspos po tayo nito,
tiyak na tayo po ay magkakaroon ng mga bunga, no, sa atin pong buhay. Isa nga po sa mga sinasabi doon ay ang pag-ibig, at ang ilan po ay katapatan, kabutihan, no, self-control, pagpipigil sa sarili, no, pagiging mahinahon. So, at lahat, no, na maaari pong maging matuwid tayo sa harapan ng tao sa pamagitan po ng atin pong mga buhay, no? So, kaya nga napakahalaga po ng Santong Espiritu na siya pong hindi lamang dapat ito nananahan sa atin, kundi dapat tayo po ay puspos, no, ng Santong Espiritu. Kaya kung papansinin ninyo, kapag ang Espiritu Santo po ay nasa atin at kapag nakagawa tayo ng isang kasalanan, no, hindi ka nakakatulog, di ba? Nandoon po yung conviction nito na lagi pong pinapaalala sa atin yung mga bagay po na nagawa natin, yung kasalanan po na naisip or nasabi po natin, na kaagad po, no, tayo po ay nakakahingi, no, ng tawad sa Kanya dahil ang Holy Spirit po ay kino-convict po tayo na humingi ng tawad, no, sa atin pong Panginoon. At sinasabi pa niya na maliban po na ang Holy Spirit ay naghuhugas po sa lahat ng atin pong mga kasalanan, no, sabi pa doon, siya rin po ay nagbibigay ng bagong buhay. So ano pong ibig sabihin nito? So ito po yung karanasan ng pagiging born again, no? Kapag ang isang tao po ay ipinanganak muli, no, sa pamagitan ng Santong Espiritu, ito po ay makakatulong, no, sa kanya upang siya po ay magkaroon ng buhay na bago, no? Kaya nga sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 na kapag tayo ay nakipag-isa na sa atin pong Panginoon, tayo po ay bagong nilalang na at wala na po yung lumang pagkatao po natin. So, kaya nga kapag ang isang tao po ay wala po ang pananahan sa kanya ng Santong Espiritu, kahit na siya ay gumawa ng mabuti, kahit na siya ay linggo-linggo na nagsisimba, hindi pa rin nagbabago yung buhay niya. Yun at yun pa rin siya, no? Siya pa rin po ay hindi pa rin naging kalugod-lugod sa Diyos sapagkat hindi pa rin nagbabago. Kasi nga, ang tao po, tandaan po natin, na tayo po ay mahina at wala po tayong kakayahan. Kahit na sabihin po natin na mabait ka, responsable ka, lagi kang nananalangin, lagi kang magsisimba, subalit, kung wala po yung Holy Spirit sa buhay ng tao na yon, hindi po magbabago ang kanyang buhay, no? Pagkatapos na gawin yung mga bagay na ito, babalik at babalik sa kanyang lumang pagkatao. Kasi nga wala pa yung Holy Spirit na nagbibigay sa kanya ng bagong buhay. Na kung saan kapag ang Espiritu Santo naman ay nasa buhay po natin, yan po ang tutulong sa atin upang gawin natin kung ano yung mga bagay na kalugod-lugod na sa harapan ng atin pong Panginoon. So makakatulong sa atin upang makita sa atin yung pagbabago, yung hindi na ikaw yung lumang pagkatao mo, kundi bagong pagkatao na mayroon ka, sapagkat ang ginagawa mo na ngayon ay ang mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, at hindi na yung ikaw na ang iniisip mo dati, ang ginagawa mo dati para lang sa iyong sarili, no, dahil ikaw ay nabubuhay sa laman. But dahil pinanganak ka sa pamagitan ng Holy Spirit, kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit na sa iyo, yun ang ipinapakita at ginagawa mo, no? At yun yung buhay mo na ngayon. At kaya nga tayo po ay bagong nilalang na, no? Mayroon na tayong buhay dahil sa kapangyarihan po or yung empowerment ng Holy Spirit na nasa atin, no? Sapagkat yung empowerment ng Holy Spirit, nagagawa po niya na hindi lamang tayo ay maging malinis sa harapan ng Diyos, kundi nagagawa pa rin po niya na magawa natin yung mga bagay na nais ng Panginoon na makita sa atin at maging banal, no, sa atin pong pamumuhay. So mayroon na po tayong bagong buhay. And pangatlo,
na binabanggit po dito, huling proseso na makikita natin sa mga talata pong ito. Sa verse 6, sabi niya, masaganang ibinibigay sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas, upang sa kanyang biyayay maituturing tayong matuwid at makamtan ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. So dito naman makikita po natin yung kahalagahan po na ang pagtanggap po natin kay Jesus Christ bilang atin pong Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat sinasabi po diyan na si Jesus ay atin pong tagapagligtas, Siya po ang Savior ng bawat isa po sa atin. At nabanggit din po dito sa verse po na ito na siya rin po ang nagbibigay din po sa atin ng buhay na matuwid at buhay na walang hanggan pagdating po ng panahon. So, it is impossible sa isang tao na siya po ay magkaroon or mananahan sa kanya ang Holy Spirit kung wala siyang personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus. So, kung nais po natin na ma-empower po tayo, matulungan po tayo ng Holy Spirit at maisapamuhay po natin yung mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon at magkaroon po ng bunga, kagaya po ng nabanggit po natin kanina, yung pagpipigil sa sarili, pagiging matapat, pagiging matuwid, yan, at pagiging mahinahon, pagiging mabuti, Una po sa lahat, kailangan muna natin magkaroon ng koneksyon sa atin pong Panginoon. Sapagkat paliwanag po na sinasabi dito na ibinibigay ng Diyos ang Espiritu Santo sa pamagitan ni Jesus. So kung wala tayong personal na kaugnayan, mga kapatid, sa Panginoon, it is impossible for us na maranasan ang empowerment at ang pagtulong ng Holy Spirit sa atin pong mga buhay. Kaya kung tayo po ay babase lamang sa mga mabubuting gawa natin upang malinis ang atin pong mga sarili at maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos, mga kapatid, hindi po kailanman mangyayari po ito. Hindi kailanman magkakaroon po ng transformation yung atin pong mga buhay. Sapagkat wala po yung empowerment ng Holy Spirit. Bakit wala yung empowerment ng Holy Spirit? Sapagkat wala po tayong connection sa ating Panginoong Hesus. So maliban sa atin pong Panginoong Hesus, sa ating pong pananampalataya sa Kanya, wala pong kaligtasan na mangyayari, wala pong pagbabago na mangyayari sa buhay po ng isang tao. Efeso, Kabanatang 2, talata pong 8, dahil sa biyaya ng Diyos, kayo'y naligtas nang kayo'y nanampalataya kay Jesus or kay Kristo. Ito'y kaloob ng Diyos sa inyo. Ito'y kaloob sa inyo ng Diyos, hindi mula sa inyo. So, dito makikita po natin na isa lamang yung way, mga kapatid, sa Panginoon upang magamot yung matagal na pong sinisikap ng mga tao na maging matuwid sila sa harapan ng Diyos, na hanggang ngayon ay hindi po ito mabisa, sapagkat para sa Panginoon ang mga mabubuting gawa ng tao, gaya ng sinasabi po sa Isaiah, na ito po ay parang maruming basahan mula sa atin pong Panginoon. Hindi po nakakapagpalinis ito, hindi po bibigay ng pagiging matuwid sa buhay ng tao ang mga mabubuting gawa po natin, o di kaya ang pagsama po natin sa isang grupo, or yung membership po ng church, na kapag ikaw ay member ng isang church, hindi po yan basihan para ikaw ay ligtas na. Hindi rin po basihan na ikaw ay laging nagsisimba, nananalangin, na umaattend sa ganitong gawain para masabi mo sa sarili mo na ikaw ay ligtas na. Although ang lahat po ng ito, ng ginagawa po natin, yan po ay bunga dapat
ng atin pong buhay na ligtas na sa Panginoon. So sapagkat makakatulong po yung atin pong mga gawain na gaya po nito para mas lalong lumago tayo sa kaligtasang mayroon po sa atin. But kapag pinag-uusapan po natin ay ang kaligtasan mula sa Diyos, hindi po natin makakamtan ito sa pamagitan ng gawain na gaya po na banggit natin, kundi sa pamagitan lamang po, mga kapatid sa Panginoon, ng atin pong pagtanggap kay Jesus as our Lord and personal Savior. Sapagkat ito yung kaparaanan ng Diyos na ibinigay po niya sa atin. Minsan kasi tayo, bilang mga tao, gumagawa po tayo ng mga paraan na feeling natin or sa tingin natin ito yung paraan para ikaw ay maging malinis at mapatawad sa kasalanan mo. Kaya nakakalungkot, di ba? Katatapos lang po ng pag-alala po natin sa kamatayan at muling pagkabuhay ng atin pong Panginoong Hesus, no? Na kung saan marami pong mga tao ang nagpapapako sa krus, no? Sinasaktan yung kanilang sarili at pilit na ginagawa yung mga naranasan ni Jesus. Na ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay sila ay magiging malinis kapag ginawa nila lahat ng ito. But instead na ganon ang pwedeng mangyari, mga kapatid, ito po ay isang insulto sa ating Panginoong Hesus sapagkat sinasabi mo na hindi sapat yung kanyang ginawa para maging malinis tayo sa kanyang harapan. Which is, ang sabi po sa aklat ng Hebreo, na yung ginawa po na ito ng atin pong Panginoong Hesus is once and for all. Minsanan lang po. At hindi niya nire-require sa bawat isa sa atin na to sacrifice, na gawin kung ano yung ginawa niya. Isang bagay lang nire-require sa atin ng Panginoon. Yun ay ang sumunod sa Kanya. Sa mga kapatid sa Panginoon, ito po yung proseso para muli maibalik yung dati pong magandang relasyon ng Diyos sa tao. At kailanman, hindi po ito nagmula or magmumula sa atin, kundi ito po ay mula, no, sa pag-ibig ng Diyos na dahil sa kanyang awa, ibinigay niya si Jesus Christ para po sa atin, sa biyaya pong ito. No, tayo po ay naging matuwid dahil sa pagtanggap natin kay Jesus Christ. Dahil sa pagtanggap natin sa Kanya, hindi na yung lumang pagkatao mo ang nakikita ng Diyos every time na ikaw ay titingnan, kundi si Jesus na ang nakikita niya sapagkat yung dugo at yung kamatayan ng Panginoon sa cross na yon ang siyang nagsisilbing damit po natin sa harapan ng Diyos. At yun po ang nagbibigay at nagsisilbing damit na sang every time na makikita niya sa atin, hindi ikaw, yung lumang ikaw ang nakikita niya, kundi si Jesus na sa atin pong buhay dahil tayo po ay nakipag-isa na sa Kanya. Sa mga kapatid sa Panginoon, ito po ang paraan para hindi po natin marasan yung kamatayang eternal. Binabanggit po sa atin pong Panginoon, ng Panginoon sa Biblia, na pagdating ng araw, sabi na aklat ng Hebreo, kabanatang 9, talatang 27, na itinalaga or na inilaan or sabihin na natin na ang bawat isa po sa atin ay mamamatay pagdating ng araw at pagkatapos po nito ay ang paghukom. No, itinakda sa tao na mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. At yung final judgment na yon ng Diyos pagdating ng araw ay nakabase po ito hindi sa gawa mo, kundi kung tinanggap mo ba si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga, ang reminder po sa atin ngayong gabing ito, may relasyon na po ba tayo sa Panginoon personal o ginagawa lamang natin ito dahil naisip natin na baka mapatawad ako ng Diyos or ginagawa natin yung ganitong pag-attend sa ganitong gawain, pananalangin or pagsimba sa church at iniisip natin na sa ganitong paraan tayo mapatawad or malinis sa ating kasalanan. Mga kapatid, isa lamang po ang way para maligtas tayo at yun po ay pagtanggap natin kay Jesus
bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So nawa sa hapon po na ito, tayong lahat ay pinagpala at patuloy na tulungan tayo ng Panginoon para lalo pa tayong lumago sa pagkakilala sa Kanya sa bawat araw. Magandang hapon po sa inyo lahat at God bless. Ayun. Nawala yung ano, slider. Napaka Sir Jeric, no? Tunay, lahat tayo ay maliligtas. Naglalag yung presider. Yan, kayo po ay nasa devotion pa rin po ng Blind Family. At, yan. Excuse me lang kuya. Bunch, ano na lang. Paki-on yung mag-share. Thank you. Mag-channel message na lang yung or lahat ba? Tanggalan na? Hindi, mag-channel message. Channel message Gusto na lang po, yung para hindi maingay. yung gusto mag-share para matanggalan po ng mic. Ay, malagyan po ng mic. Yan. Meron po ba? Message na lang po kayo kay para marinig naman natin yung mga Dito na lang po sa public. Yes po. Dito po kayo. Ang may gusto. Simula man ako yan share. Kuya. mukhang walang gusto mag-share, no? Ako para sa akin, masasabi ko lang siguro, tunay na ligtas tayo sa pananalig natin kay Lord. Lalo na ngayon, di ba? Na napaka hirap ng ating sitwasyon, no? Lockdown, pandemic. So, lahat tayo na may problema. Saan ba tayo kukuha ng kakainin natin? Saan ba tayo kukuha ng natin sa ating pamilya? Kumbaga. Pero sa kabila niyan, hindi naman tayo actual nating pangailangan. Diba? Salamat tayo sa Blind Family Server na nagkaroon to na kahit isang oras sa isang linggo magkakaroon tayo ng ganitong magkakalayuman tayo pero nagkakaisa tayo sa pamamagitan na ito. Yun. So, ayun, ang masasabi ko lang, patuloy pa rin tayong manalangin, patuloy tayong kumapit sa Diyos kahit na minsan alam natin tagilid na yung sitwasyon. Hirap ng ating dinaranas ngayon. Talaga makakapagtanong tayo sa sarili natin na pinakikinggan pa ba ako ng Lord? Diba? Narinig pa ba ako ng Diyos? Parang hindi nita Diba? So, pagka ganun man, huwag nating isipin yan. Kasi ramdam natin yan. Ramdam nyo yan na hindi tayo pinababayaan. Bakit kanyo? Pag natulog ka sa gabi at nagising ka sa umaga, isang malaking pagpapala. Diba? Ang makaraos ka ng agahan, tanghalin o hapunan. Diba? Maswerte nang makain tayo ng 2 o 3 sa maghapon. Yun na sabi ni Pastor na inililigtas tayo ng ating panalig at pagkapit sa ating Lord. Yun, no? So, okay. Hanggang doon talagang gustong mag-share, no? Wala na? Okay. Kung wala na. Sound check. Okay. Ayan. Ayan, para po sa akin yan. Ayan. Siyempre, ayan, unang-una. Panginoon, sa napakagandang aral na narinig natin sa hapon na to. At yun nga, tama naman yan. Patuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon yan. Karang alam niyo mga pagsubok na naranasan natin. Ayun, kapit lang tayo at patuloy lang tayong maglingkod. At syempre pa, huwag tayo mawawala ng pag-asa. So, yun, at yan, gusto ko na rin samantalahin ng pagkakataong ito na yan, magpasalamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Siyempre sa Blind Family Devotion, siyempre una sa mga pastor at siyempre sa mga kasama kong at nawala yata ako. Hindi na dito ako kuya Jet. Naglat ko po. Yan, okay na?
Okay, okay na. Ayan. Ayun, sa mga, ayan nga, sa mga member na patuloy na uma-attend at syempre gusto ko na rin i-welcome yung mga na umattend sa ating devotion. At syempre yan, salamat sa mga pastor na patuloy na ginagamit dito sa ating devotion. At yun, salamat sa mga lahat, mga nakinig. Ayun, maging dito sa dyan sa kabilang bahay. Actually, nakasaksak sa speaker yan. Kaya yun, maraming nakapakinig sa ating devotion. So, yun lang po at isang magandang hapon po sa inyong lahat ulit. Salamat po. Ayun. Ayun, ako naman po. MSC, list 32 items. Transmitted active. Out of list. Yan. Maraming salamat nga po. Kaya po ang sinabi ni Kuya. At po sa mga dumalo, bago, sa mga dati. Naway wag po kayo magsawa o mapagod na maglingkod, makinig po sa ating Panginoon. Lalo na po sa ating pastors, Pastor Jeric and Pastor Reynold. Maraming salamat. Sa Facebook Live po natin, ayan. Maraming salamat po sa patuloy niyo rin po pakikinig and mamaya po announcement po para may meeting po tayo after po ng devotion. Then before po ako magbitaw po dito ng salita, gusto ko muna pong tawagin si Ate Jumper tapos sa CYCG na mga event na nagaganap at magaganap para makadalo din po tayo. Ayan. Wait lang, Ano ang sino tawag si dito, Jam? Bunch? Sino si Jam? Andyan siya. Tanggalan, wait lang. Bigyan mo siya ng mic. Oo. Tanggalan ng Lang mic. ha. Tanggalan. Jam. Tanggalan mo ng Ayan, spare go. tire. Ayan, hello. Go, Ate Jam. Pakipromote. Good afternoon po. Yan. Thank you po sa opportunity na isa po ako sa naka-attend. Yun. Pag-invite po dito sa Blind Family. Siyempre, nakakatuwa lang po. And yun. Thank po sa lahat. And doon, inaanyayahan siyempre ang lahat na umattend po sa activities ng CYCG which is mamaya po 8 p.m. Doon po tayong magaganap na prayer meeting. Live din po ito sa CYCG Radio, FB, and sa YouTube. Also sa server. Ayan, sa CYCG server and Bible study every Saturday 7:30 p.m. Ayun, interaction Bible study na anyayahan din po ang lahat na umattend. And also yung Sunday live worship service 3 p.m. Meron po tayong platform through Team Talk, Zoom, and also napapakinggan live na live YouTube, Facebook. Ayun. So yun, thank you and hope po na yan. Kita-kits po sa lahat po ng nandito. And syempre, sa lahat ng ministries na inaatinan natin. So yun, sabay-sabay po tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoon. To God be the glory po. Thank you and God bless. Amen. 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 Thank you, Ate Jam. Yeah. Meron pa? Ayun, Kuya, continue. Kuya, si Kuya Jason po, di ko po alam. Okay. Narinig ako. Meron. Yan, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat ng umattend sa devotion po ng Blind Family. Thank you po sa Panginoon sa mga pastor po na nagagamit po dito sa Blind Family. At isa pang magandang balita, yun na nga, yung umattend kami ng meeting kagabi, magkakaroon ng parang United Joint Fellowship. So makikipag-fellowship tayo sa iba't ibang group na nakasama namin sa meeting kagabi. Siyempre, ang pinakang main dyan ay ang CYCG, ano? At siyempre, ang alam kong kasama nating maraming mga, kumbaga, maghanda kayo lahat ng mga member ng Blind Family sapagkat baka pag sa atin natapat, ayun, tayo rin yung magiging host nun. So, kaya maghanda kayo. Excited yan, ano? So, yan, umagri kami doon. Lahat na umattend kami ng meeting kagabi, ano? Kaya yun, paghandaan po natin para mas mapaganda po natin yung service. At siyempre, paghandaan din po natin kasi a-attend din po tayo sa kanila, ano? Kung saan man po yung group na, halimbawa, CFC, kung sino pa, Happy Tayo Dito Group, yan, kasama natin yung kagabi, ano?
At saan-saan pa. Ayan. Ano pa ba? Nakalimutan ko yung may snack pa ba yun? Ayan. Basta yun na yun. Hindi, in general na po sa mga ano ko yan. Basta yun na yun. Lahat na po. Marami. Basta, bibigyan namin kayo ng announcement kung kailan tayo magkakaroon, ano? Sa pagkakaalam ko, baka ngayong May, siguro, masimulan daw yun. Abangan na lang natin kung kailan tayo. Kasi yung magaganap niyan, bali, rotation yan. So yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng member and admin, at sa lahat po ng mga pastor na nakakasama po namin. Thank you po. Ayun kuya, may dugtong lang po ako. Ayan, gusto ko rin po pala magpasalamat sa nag-opening prayer sa atin, si Nathaniel, and nag-opening po ng song, si Ate, mga danong kuya, si Ate Marilyn, at saka si, nag-closing po sa atin. Yan, and nag-closing po sa atin, si Brother, Ang aking Ang magandang pasong. hipag. Brother, ayan, maganda daw yung hipag. Yan. At yung ating closing po, si Kuya Jetty. Ayun, maraming salamat po sa pagiging bahagi niyo po ng sa Blind Family. Yan po, Kuya. Thank you. Ako may sasabihin. Ayun. 4:12 p.m. Okay. Guys ko rin po magpasalamat. Yun. Ako gusto kong magpasalamat kasi at least Yeah, sobra kong busy pero nagawa kong umattend after Holy Week. And thank you sa nabigyan ako ng opportunity. And maraming sa 31 na umattend. Ayun. Lahat tayo Ayun, dito is thank you. 31. Umattend yung iba pero kakaalis lang. 34 ang total natin kanina, bunch. Oh, 34 kanina. daw, ayun. Okay. Thank you. 34 So, ang 31 na nasilip ko. Kaya thank Ayan. you so much po. 34. Thank you. Ang dami natin. Hopefully yung Ako din, ano. Thank you po. Sige, kayo. Hopefully, hindi ito yung Ayan. last pag-attend I would like- nyo. Sana'y ito lang yung simula. Wala, wait lang. Okay na po. Okay na. Mark, ikaw na Mark. Sure kayo. Okay na. Ayan. So, I would like acknowledge yung presence din ni Kuya Jetty. Ayan. Si Kuya Jetty Andre. Ayan. Thank you sa pagbahagi mo rin ng closing song. Ayan. Salamat, brother. And sana tuloy-tuloy po yung pag-attend ninyo sa Blind Family Ministry. At hindi lang yan, sa iba't ibang ministry po na nasasakupan po natin. So, yun. And yan, announce ko na din, Tuesday, Thursday, sa Blind Techno Light and Salt. Yan, acknowledge din po natin sila. Sa Happy Tayo Dito group, every Friday, supportahan din po natin sila. So, ganun din, sa gawain din sa acknowledge din ng presence ni Mary Joyce sa CDCM Reunited. Yan, so, every gawain po, mahalaga po na makapakinig po tayo ng salita ng Diyos. Ganun din sa server owner ng Bahay Pangarap. Ayun, house and lot. Yan, so, yun lang po. Maraming salamat. Ayan, Kuya LG, nagpapasalamat. Ayun. Ayun, Okay, kadang nakaano sa amin. Kaya maraming salamat Ay, po, sa Kuya CFC LG. pa pala, CFC. Yes, CFC. Kuya LG, maraming salamat po sa pagiging Ayun. decider. Ayan, God bless, Kuya. God is good. Yun. Okay to. So kung wala na po, tuloy-tuloy na tayo. Wait lang. Okay. Wait lang. Ayun, sa mga sa mga gustong maghandog ng awit para sa ating Panginoon po, syempre. Opening song and closing song, ayun, wag po kayong mahihiyang magsabi sa aming kahit sino po sa aming mga admin at ayun, wag po kayong mahihiyang magsabi. Yan, pwede naman po. Yan, kung sino po yung willing handog ng awit, yan, na opening song or closing song. At syempre yun, sana wag po tayong magsasawang umattend dito sa ating devotion. At syempre, sana po ay makapag-invite pa tayo ng mas marami pa. Yan, para syempre mas masaya yun. Yan lang po at maraming salamat. Ayun, at bilang panguli, syempre katulad niya si Kuya ELJ po ang nag-preside. Yan, sa presider, ayun, kung sino po sa inyo yung nais din, yung may kaloob sa presider, so PM lang din po kayo. Halimbawa, hindi po kayo ng Lord na mag-preside. So every last week ba yun, Patria, of the month or first?
Basta ganon. Hindi po Pag kuya, natapos kami, ang nangyari na Kuya Mark, ang nangyari na po sa atin is ano po, kahit sino na po ang talagang win kasi kulang na po tayo sa presider eh. yes, kulang na po kami sa presider. Kaya kung sino po yung willing din sa inyo, inaanyayahan po namin kayo na paggamit po tayo sa Lord. Sama-sama po tayong magpagamit. So, maraming thank you. Ayan. Amen. Back to you. Okay, okay, amen. Yun. Talagang, ako nagpapasalamat ako kasi talagang hindi ko rin inakala na papabilang ako sa grupo na ito at magiging tagapagsalita rin ako para sa ating gawain. Yun. Okay, tuloy-tuloy tayo kung wala nang habol na announcement or ano man. Tinatawag po natin si Chitty para closing song and susundan po ng closing prayer ni Pastor Jake. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. And all to Jesus I surrender. Handly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to my blessed Savior. I surrender. Lord, I give to You all I ever have, and everything I want, and everything I have. I lay You down, lay it at Your feet, to Your grace, to the power. I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessings fall on me. I surrender all. I surrender all. 4 Blessed Savior, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all.
Tabay lang po kayo. Medyo naglalag po. Tabay lang po kayo. Kayo po ay narito pa rin sa devotion po ng Blind Family. Ayan. Nawala. Yes, Pastor Jeric. Nawala si Pastor. Hello? Dinig po kayo pa. Yes po. Dinig na po. Sige. So let's pray. Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kabuuan po ng amin pong devotion ngayon. Salamat Lord sa mga katotohanan na binahagi niyo po sa amin, Panginoon. Mula po sa mga salita po na napakinggan po namin. Tunay nga, Panginoon, na dahil po sa kasalanan ay wala po kaming kakayahan, Panginoon. Maging po ang mga mabubuting gawa po namin ay hindi po ito nakakapagbigay ng kaligtasan sa amin, ng pagiging matuwid po sa amin dahil isa lamang po ang way, Panginoon, upang kami po ay maligtas. At yun, Panginoon, ay sa pamagitan po ng aming po pananampalataya po kay Jesus bilang aming Panginoon tagapagligtas. Lord, samahan niyo po kami sa lahat po ng amin pong magagawin pa, at we believe, Lord, na sa lahat ng mga prayer requests and concerns ng bawat isa sa hapon po na ito ay narinig po ninyo, Panginoon. Help us, Lord, na mas lalo pa po naming ma-exercise ang amin pong pananampalataya po sa inyo, sapagkat tunay nga, Panginoon, na lagi po kayo nandyan at hindi niyo po kami pababayaan.